pinagbuklod-buklod tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen. So, glory to God po. Tayo po ay dumako sa ating mensahe. Hallelujah. Tayo po'y manalangin muna. Purihin ka, O Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Patuloy nga po kami, Panginoon Lord, na malapit sa iyo. Patuloy na nagpapakumbaba. Patuloy, Panginoon ko, humihingi, Panginoon, ng pagpapatawad sa aming mga nagawang kasalanan. Ano man, Panginoon, ang nakikita mo na hindi kaaya-aya sa iyo. Mga bagay, Panginoon, na pagkukulang ng bawat isa sa amin. Patuloy po kami dumadalangin, patuloy po kami nagpapabago, patuloy po kami nagpapatransform sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito, Ama. At kami po, Lord, ay patuloy na humihingi, Panginoon, at Lord, ikaw, Panginoon, ang Diyos, Panginoon, na sinasamba namin, Ama. Hallelujah. Pagkalooban mo kami ng wisdom, knowledge, and understanding sa oras na ito, Panginoon, upang patuloy kami matuto. Panginoon, patuloy kami mag-aral, patuloy kami, Panginoon Lord, lumalim, patuloy ka namin makilala sa pamamagitan ng mga inspirasyon ng iyong mga salita, O Diyos, sa oras na to. Hallelujah, na iyong ibinaba, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Ama, na Lord, kung di mo kami sasamahan, Panginoon, wala kami, Lord, maituturo. Walang pagtutuwid, Panginoon, na magaganap sa amin sapagkat ang iyong salita, Panginoon, ang siyang nagdidisiplina sa bawat isa sa amin. Isang tabak, Panginoon, na magtabi ng talim, Ama, na magtutuwid, hallelujah, magbibigay ng inspirasyon, magdidisiplina, magre-rebuke sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak at bugtong ng anak ni Jesucristo. Kaya naman, Ama, patuloy po akong dumadalangin, tumalapit sa iyo, Panginoon, patuloy mo parangalan, Ama, hallelujah, at bahagian ng glory, Panginoon, ng iyong lingkod sa oras na to, Ama, na maihayag ang salitang ito ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ayon, Panginoon, sa iyong ninanais, Ama. Patuloy kang magpahayag. Hallelujah sa bawat isa sa amin. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Sa Proverbs 18 po, ano? Proverbs 18. So dito po, ano, pag-aaralan natin ang title po ng ating mensahe, The Company You Keep. Amen? Yung company na kinikip mo sa mundong ito. Tuturuan tayo ng Panginoon, ano po, na mag-keep, na wag lang tayo basta-basta nagkikip ng tao, no? Sinabi ng Panginoon na mahalin natin, di ba? Ang kapwa natin. Pero hindi lahat ng tao kailangan mo ikip. Amen? Hindi lahat ng tao, even sabi nga ng Lord, hindi lahat tupa, yung iba kambing. Di ba? O bakit kailangan mong ikip? Di ba po, yung lahat ng tao sa paligid mo. So dito, tuturuan tayo maging matalino. Hindi po pagtatangi, di ba, ang pagpili ng kaibigan. Dahil ang turo din ng Panginoon sa atin, mamili ka ng kaibigan. So meron tayong iba't ibang klase ng kaibigan na pag-uusapan po ngayon na friendship required para sa bawat isa sa atin na kailangan natin ikip. Sabi po sa verse 1, ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang nais lang niya'y ipakitang sila'y may alam. Verse 3, pagsipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan. Kapag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustaan. So dito po makikita natin, no, friendship required good communication. So po, yun yung point number 1 natin. Friendship required good communication. Na wala pong nabubuhay para sa sarili lang. Amen? Yun pong sabi ng Panginoon. So walang nabubuhay na ina-isolate mo yung sarili mo. Na po na nagiging makasarili ka o humihiwalay ka sa karamihan. Diba? How you practice patience kung mag-isa ka lang. How you practice love kung mag-isa ka lang. How you practice, diba, goodness kung mag-isa ka lang. Diba? How you practice faith. Saang paraan, saang bagay. Amen? How you practice kindness. How you practice disiplina sa sarili kung mag-iisa ka lang. Amen? So, friendship require good communication. Mahalaga po na alam natin na makipag-communicate sa ibang tao ng mabuti at tamang pakikisama sa kanila.
but not to tolerate the bad things na po na pinapakita nila. Kasi dito sa Proverbs, it is wisdom from the Lord na tinuturuan tayo ng mga tao na dapat company natin that we can keep. Diba? Kinikip, hindi po pinapatapon. Kinikip. Amen? Mga tao na mahalaga, mga tao na dapat sinasamahan natin, mga tao na pinapahalagahan natin. Amen? So napakahalaga po ng good communication. Na ang pagiging tapat, sabi nga, maging tapat ka sa kanila. 'Di ba? Magsalita ka ng tapat. Totoo. Amen? Para magkaroon tayo ng magandang komunikasyon. Sabi mo ayaw at gusto mo. Mahalaga din po ang good communication. Amen? Na may pag-ibig nating sinasabi lahat ng katotohanan. Ako po para sa akin mas mabuti yung sabihin sa akin yung totoo kaysa talikuran akong pinagsasabihan. O sa ibang tao sinasabi. No, kasi your communication to other people, that's gossip. Diba? Kachismisan po yun. Hindi yun good things. Kung isinasabi mo yung ugali ko sa ibang tao, kaya ba nilang baguhin yung ugali ko dahil sa kanila mo sinabi? O mas mabuti na sabihin mo sa akin para mabago ko yung ugali ko? They can't change me. Hindi nila ako mababago. Amen? But if you tell me, diba, maybe that's the things na nakikita mo yung ugali ko, nakikita mo yung karakter ko, nakikita mo yung pakikisalamu ka sa ibang tao na pwede kong maituwid at maitama. Dahil minsan din natin nakikita yung mali natin. Amen? Kaya mahalaga po ang good communication. Amen? Verse 4. Ang wika ng tao ay bukas sa karunungan, parang dagat na malalim at malamig na batisan. Ang pagkiling sa may sala ay isang kamalian. Gayon din naman kung ipagkakait ang karunungan, ang labi ng mangmang, bunga ng alitan, at ang kanyang bibig hatid ay kaguluhan. Kanyang bibig, verse 7, ay maghahatid ng sariling kasiraan. Kanyang labi na may isang bitag ng kahuhulugan. Ang chismis ay masarap pakinggan. Gustong-gusto ng lahat at na pag-uusapan. Amen? So dito po, number 2 natin, friendship required integrity and trust. Amen? Ang pagsasamahan po, kailangan ng integridad. No, yung kahit nakatalikod siya, hindi mo siya tinataga sa likod. Yung kahit nakatalikod siya, sabi nga, kung gusto mo makatagpo ng totoong kaibigan, yung totoong kaibigan, yung taong pag nakatalikod ka, pinagtatanggol ka. Kasi kilala ka nila. Hindi nakikidamay pa sila sa paninira sa'yo. Or oo nga, ganyan si ganito, ganyan si Beverly, ganyan si, di ba? It's require integrity. Pag sinabing integridad, may nakakakita at hindi sa'yo. Di ba? Tinatayuan mo yung tama at mali. Amen? Katulad po ng sabi sa Leviticus 19:15. Pabasa na nga po. Leviticus po 19:15. Leviticus 19:15. Huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Huwag ninyong kikilingan ang mahihirap o kaya'y katatakutan ng mayayaman. Humatol kayo batay sa katuwiran. Amen po. Amen. Huwag tayong makinig sa mga gossip. Kasi kapag ikaw, tao ka, klase ng tao na pumapatol sa ganun klaseng tao, alam niyo po, tingnan niyo mga taong mahilig sa gossip o sa mga chismis, walang kapayapaan. No? Putulin mo na agad. Pag may alam mo ba? Pag may salitang, alam mo ba? Pag chismis yun, maniwala kayo. Alam mo ba? Yung salitang, alam mo ba? Si ganito, si ganyan. Wag natin patulan. Tinuturuan tayo ng Panginoon, wag mo pakinggan. Di ba yung mga usapan na yan? Hindi naman yung makatagdudulot ng bagay na matuwid sa'yo eh. Di ba? Makakasira pa yan kasi nga dahil nakikinig at nakikisama ka sa kanila. Maya-maya, nasa kaguluhan ka. Even ang mayaman, di ba? Kaya nga, napakahalaga na may integridad tayo, mapagkakatiwalaan tayo. Kasi ang ibang mananampalataya po, ang hindi mananampalataya, ang tingin nila sa atin, katulad ng sabi sa 2 Corinthians 2. Tingnan po natin ha. 2 Corinthians 2.
Kaya minsan hindi tayo pwedeng makisama sa mga hindi mananampalataya kasi iba po ang tingin nila sa atin. Amen? 2 Corinthians 2:15 hanggang 16. Sabi dito, para kaming mabangong samyo ng insensyong inahandog ni Kristo sa Diyos at naglalanghap naman ng naliligtas at mga nang napapahamak. 16. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng bagay na ito? No po, kaya iba tayo. Tayo sa mga hindi mananampalataya, para tayong mga mabaho yung sinasabi natin, hindi sila natutuwa sa sinasabi natin, di ba? Kaya nga para tayo sa Panginoon naman, 'di ba? Na inihahandog natin yung ating sarili sa paglilingkod sa kanya, sa pagse-serve sa kanya, kasi ito yung dapat nating ginagawa. 'Di ba? Imbis na makipagchismisan tayo, 'di ba, gamitin natin yung mga bibig natin, 'di ba? Para po sa pagliligtas. Amen, ng ibang kaluluwa. Dahil tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon, dapat may integridad tayo na laging tinatayuan ng salita ng Panginoon, kabaligtaran naman ng pakikipagchismisan sa ibang tao. Amen? Even iba ang tingin po sa atin nila. Diba? Kasi ayaw talaga tayong kausap ng iba. Hindi nila tayo gusto dahil para sa kanila, tayo nga, hindi maganda yung lumalabas sa bibig natin. Diba? Kaya nga, ay, wag mo akong pagsabihin ng ganyan. Alam ko na yan. Diba? Ibang tao, ganun ang nila sa atin. Pag nagsasalita ka na mabubuti tungkol sa Panginoon. Amen? Kasi iba ang kapahayagan sa kanila, iba sa atin. Kaya nga, yun yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan, yung pag-usapan natin si Jesus Christ ay yung mga nagagawa ng mabuti. Diba? Pero sa ibang sa hindi mananampalataya, chismis ang kanila. Mas matamis yun sa kanila, ang manira ng tao or umapak na ibang tao para umangat sila. Amen? Tayo po, pangalan ng Panginoon, ang gusto nating pag-usapan. Kaya napakahalaga nun. At bilang mapagkakatiwalaan at kailangan mong integrity at trustworthy na kaibigan, kailangan meron ka rin na ugali na confidentiality. Ikaw yung kaibigan na marunong kang mag-keep ng mga confidential things sa buhay ng kapwa mo. Kasi napakahalaga nun kasi pinagkatiwala sa yung mga confidential na sikreto. Dapat mapagkakatiwalaan ka. Kaya nga yung mga leaders na pinag-o-openan ng mga dapat meron tayong confidentiality na kinikip natin, lalo na yung mga pastor, di ba? Yung mga leaders, di ba? Kasi humihingi sila ng payo eh. Di ba? Private yung kanilang mga buhay. Dapat meron din time boundary sa mga bagay na confidential sa kanila o privacy. Amen? Verse 9. Diba? Sabi dito, hallelujah. Pasensya na po kayo, medyo mabilis yung akin. At verse 9, sabi niya, ang taong batugan ay sinasamahan ng taong mapanira. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay sa tanggulan, kanlungan na matutuwid mula sa kapahamakan. Ang ari-arian na isang mayaman ay kanyang kanlungan. Akala niya ay maliligtas siya nito sa oras ng kapahamakan. Ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan, ngunit ang pagpapakumbaba ay karangalan. Amen? So dito makakita natin, friendship required selfless humility. Kailangan may selfless humility tayo. Makikita tayo. Kasi dito makikita ninyo yung number 10 dito, yung how you depend the Lord. Diba? Ikaw, dinedepensahan ka ng Panginoon kung tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga sabi, mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos. Makikita mo naman sa verse 11 yung pride. Amen? Ng mga mayayaman. Na doon sila nagdedepende. Alam niyo po, ang mayayaman, hindi kanyan pakikisamahan kasi wala man silang kailangan sa'yo. Amen? Hindi kanila katulad ng ibang may hirap na, di ba po, minsan nakikisama sila sa mga taong may kakayahan kasi alam nila na yun ang makakatulong sa kanila. Pero ang mayayaman, alam niyo po, maniwala kayo, nakataas ang mga niyan. Hindi ko sinasabing lahat. Pero hindi lahat sila nakikipag-usap, hindi lahat sila po, dahil ako po nakikisama ko sa mga tao, sa iba't ibang klaseng tao. And I believe nakakasalamuha din kayo. Ganun po yung makikita niyo sa kanila. Kasi they don't need us. Para sa kanila,
para sa kanila, tayo ang may kailangan sa kanila. Hindi sila ang may kailangan sa atin. So, ganun na lang po kataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Which is hindi po maganda para sa atin mga mananampalataya. No, dapat matuto tayo sa sarili natin ng humility. Dahil alam natin na ang lahat ng mayayabang, ang lahat ng mga tao po no, na nabubuhay sa kayabangan, pagmamataas sa tao, no po, hindi po natutuwa ang Panginoon. Hindi natutuwa ang Panginoon sa atin kung tayo po ay magkakaroon ng mapagmataas na pamumuhay. Kung tayo ay wala pong humility sa harap ng mga tao dahil nakita naman nating halimbawa ng humility ang ating Diyos. Amen? Ang ating Panginoong Hesukristo from the beginning pa lang, simula sa kapanganakan, nakita niyo po ang paghihirap niya. Diba? Masasarap ay buhay nating mga nanganak, pero ang Panginoon, no po, bata pa lang, tinutugis na. Walang kapayapaan ang kanyang buhay. Pero nakita niyo po, no, kahit alam niya na siya'y hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, 'di ba? Hindi niya inari, 'di ba? Hindi siya naging mataas, hindi siya naging mayabang, 'di ba? Kahit pwede niyang gamitin ng kapangyarihan yung mga tao sa paligid niya, hindi niya ginawa. Amen? Kasi gusto niyang makita na even ikaw, galing ka sa kadukhaan, 'di ba? Hindi po yun nagiging hadlang para iangat at itaas tayo ng Panginoon. Ano man po ang katayuan natin at kalagayan sa buhay at sitwasyon. Dahil ang Diyos ang nagpapayaman, ang Diyos din ang nagpapahirap. Kaya nga minsan, kapag tayo po nagkakaroon ng mga pagpapala, pag hindi mo alam gamitin at i-share yan sa ibang tao at nagiging makasarili ka, tingnan nyo po, hindi nagsusunod-sunod yung pagpapala sa'yo. Nahihirapan ka kasi minsan pinagpapala tayo para maging pagpapala rin sa ibang tao. Hindi para tayo maging makasarili. Lalo na kung tayo po ay nagpapagamit, amen, sa gawain ng Panginoon. At hindi tayo nagiging makasarili. Alam natin ang pangangailangan ng church. Alam natin ang pagtulong sa kapwa. Alam niyo po, ako po naniniwala ako na hindi tayo maubusan. Pag di tayo selfish. Pag meron tayong, kahit na meron ka, hindi ka tao na mahirap lapitan, hindi ka mayabang. Andun yung laging pagpapakumbaba mo sa harap ng maraming tao. No? O kahit walang nakakakita, dahil alam mo na ang source mo lang ay ang Panginoon. Amen? Hindi ang kayamanan mo. Hindi po, di ba? Hindi yung mga biyanan, hindi yung mga asawa, ang source natin. Ang source natin, di ba? Ang Panginoon. Kaya nga napakapalad mo kapag yun ang source mo eh. Kasi hindi mo iisipin na mawawalan ka. Dahil alam ng Panginoon. Minsan nga, inuutusan pa. Tingnan mo si Elisha o si Elijah ba yun? Inutusan doon sa byuda. Di ba? Na mawawala na ng pagkain. Na akala niya huling araw na yun. Di ba? So, He is all-knowing God. Alam ng Panginoon ang sitwasyon at kalagayan natin. Amen? Kaya tapat po ang Panginoon sa Kanya pong ginagawa sa ating mga buhay. Kaya tayo po magpatuloy tayong maging tapat. No, wag tayong, kapag pinagpala tayo ng Panginoon, wag tayong nagiging mapagmataas, lalo na sa Kanya. Amen? May mga kaibigan din na nandyan lang pag meron ka. Diba? Pero alalahanin mo yung mga kaibigan ng mga company na kinakasama mo na meron at wala ka, nandyan sila sa tabi mo. Amen? Hallelujah. Kaya nga, yung mga facilitate na mga friends, na mga relationship na ating sinasamahan, napakahalaga po nun. Kaya nga, mapalad yung mga tumatawag lagi sa Panginoon. Amen? Sinabi niya rin po yan sa Romans 10:13. Amen? So, dito po sa verse 13, nakakahiya ang isang mangmang. Ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. Ang matatag na kalooban ay mabuti sa tao, ngunit kung mahina ang loob, anong mangyayari rito? Ang matalino ay nagdaragdag ng kaalaman, at ang unaway namumulot pa ng karunungan. Kung nais mong mapalapit sa may kapangyarihan, magdala ng regalo sa kanya ay ibigay. Ang unang pahayag ay inaakalang tama hanggang hindi naririnig tanong ng kabila. Ang sigalot ay maaring malutas sa palabunutan at mapagkasunduan ang mahigpit na magkaaway. Anumang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan. Ayon sa kanyang salita, siya'y gagantimpalaan. Amen? So number point 4 natin, na friendship required active listening.
na po, kailangan magkaroon tayo ng aktibong pakikinig. Amen? Kailangan meron tayong heart, puso, amen, at tenga po na marunong makinig. Kasi mahirap yun, sagot ka lang ng sagot. Di ba nakakahiya ang isang mangmang? Sabi nga, yung taong sagot ng sagot na hindi pinag-iisipan ng sinasabi niya. Di ba? Napakahalaga po nun. Na marunong tayong makinig, hindi tayo basta sumasagot. Amen? Kasi yun yung makakabuti sa atin. Minsan, subukan mo na pag may mga away, makinig ka muna. Di ba? Huwag ka munang sumabat, huwag ka munang sumagot. Kasi mahalagang magkaroon tayo ng talino kasi nakakapagdagdag yun ng kaalaman sa atin at unawa. Diba? Ang magdudulot nun, unawa ang mapupulot natin. Diba? At magkakaroon tayo ng karunungan. Kasi habang nakikisama tayo sa iba't ibang klase ng company sa mundong ito, iba't ibang klase din ng ugali ng taong nakakasalamuhan natin. Diba? Kaya nga napakahalaga na magpahayag tayo ng tama. Diba? Magpahayag tayo ng mga totoo. Hindi lang basta positibong bagay. Sabi nga iba ang positibong mga salita or encouragement word sa mga bagay na espiritual. Kasi pwedeng nagmo-motivate ka ng positive word but still not spiritual yung sinasabi mo. Amen? Hindi pa rin makakabuti. Amen? Iba ang positibong salita sa spiritual encouragement sa tao. Amen? Kaya ang mga mahalaga po yung mga kaibigan na po na alam natin ikip. Kaya nga, kung marunong tayong makinig, kung active yung ating listening ears, makikita natin sitwasyon ng bawat isa. Diba? Makikita natin ang kalagayan nila. Sa ganung paraan, diba, hindi tayo makakasakit. Katulad ng sinabi sa 19, na kung masaktan natin ng isang tao, diba, papadiran nun yung sarili niya. Niya kasi walang nakakaunawa sa kanya. Minsan nga, alam niyo ba kung gaano karami ang naililigtas? 'Di ba? Na nagpapakamatay dahil lang napakinggan sila. Dahil may concern. 'Di ba? Sa kanila. Dahil may nakinig sa kanila. Naniniwala po ako na lahat ng tao na nakakaisip makapagpakamatay kasi walang nagtatanong kung okay sila. Walang nakikinig sa kanila. Walang tumutulong sa kanila. Kasi minsan, mas tinitingnan natin yung pagkakamali. Kasi we all make mistake. Lahat tayo nagkakaroon ng pagkakamali. Papayo ng tama sa atin. Don't you think? Life, di ba? Life change. Kasi ganun yung ginagawa ni Jesus sa atin. When we hurt, when we have problem, when we are angry, God is listening. Diba? Kaya magkaroon din tayo ng open heart and open ears sa mga tao sa paligid natin. Amen? Verse 21. Ang buhay at kamatayan ay sa dila ng kasalanan. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Ang mabuti, may bahay ay isang kayamanan. Siya ay pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. Ang mahirap ay lumalapit sa diwa ng pakiusap, ngunit ang sagot ng mayamay salitang mararahas. May pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Amen? Diba? Kaya napakahalaga po itong ating point 5, friendship required spiritual intimacy. Na po, napakahalaga na tayo po ay merong spiritual intimacy to keep a company. Hindi lang puro mga bagay na carnal sa mundong ito. At yung mga bibig natin, sabi nga, by your mouth, you will confess and you will condemn. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga bibig. Amen? Magkaroon po tayo ng bibig na, amen, yung mga bagay na mabuti, kapuri-puri. Sabi nga, kalwalwalhati ang ating sambitin. Totoo. Di ba? Mga totoo. Hindi yung mga nagtotolerate tayo ng mga mali. Sabihin natin na may pag-ibig. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, lahat ng bagay na sinalita mo na walang kabuluhan, sabi sa Hebreo, isasubmit mo, isusumitin mo. Kasi anong sabi ng Panginoon? Hindi ang mga pumapasok sa bibig mo ang nagpapasama sa'yo, kundi mga lumalabas. Kaya nga, mag-ingat din tayo sa mga bagay na sinasalita ng ating bibig. Dahil hindi pwedeng daluyan, sabi nga, diba? Ang nagpupuri yung bibig mo sa Diyos, pero yan din ang naninira sa kapwa mo. Diba? Umaawit yung bibig mo, pero yan din
ang nagchichismis. Amen? Kaya, pero, ang ating mga bibig, no, may mga bagay po na magagamit natin ang bibig na kapakinabangan. No po, hindi totoo na may Kristiyanong silent. Hindi po totoo yun. No, there's no silent Christianity. Dahil kung totoong pinagpala ka ng Diyos, talk about it. Amen? Wala akong nakilala at nakitang mga mananampalataya sa Bible na silent lang. Pinahayag po nilang katotohanan ng Panginoon. Ang bibig natin, gamitin natin po, no, para sa mga ganitong klaseng bagay. Testimony over testimony, blessing over blessing na ang dahilan. Miracle, di ba? Miracle upon miracle na ang Diyos lang ang nagbigay sa atin. Don't be silent kapag about sa Diyos. Tapos pag chismisan, ang loud mo. Di ba? Huwag ganon. Kaya napakahalaga po na walang silent na Christianity, hindi po totoo yun. Sabi ng Panginoon, huwag mo siyang ikaya. Napakahalaga po noon na hindi natin po ikinakaya ang ating Panginoon. Kaya nga, kung meron tayong ibubukas ng ating bibig po, yun po yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon at makikita po natin sa last, we should give gratitude. Po? Magpasalamat tayo lagi. Yung bibig natin, laging magpasalamat sa Panginoon. Amen? Kasi may mga kaibigan din at mga pagpapalang ibibigay, mabubuting binibigay ang Panginoon sa atin. Amen? Sa mga asawa natin, mga anak natin, mga kaibigan natin na higit pa kaysa pamilya. Amen? At naniniwala ako na walang aksidente sa mundong ito. Lahat ng bagay, ang Diyos po ang nagkaloob. Nilagay sila sa way mo para makilala mo yung mga tao na yan. Mabuti man ang masama yung mga tao na yan, may nagdulot sila sa buhay mo. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng bagay na nai-encounter natin. We always need to give gratitude kahit pa yung mga tao na naging masama sa atin kasi marami din tayong natutunan dahil sa sakit na ginawa nila sa atin. Give thanks to the Lord, sabi nga di ba? Lagi tayong magpasalamat, mabuti man o masama. Kasi na-appreciate natin yung mga bagay na natutunan natin mula sa Panginoon. Amen? Pasalamatan din natin yung mga tao na maasawa, di ba natin? Kasi alam natin na may dinudulot yan at marami pa rin proseso ang gawa sa iyo at sa ako ng Panginoon. Kaya naniniwala po ako na lahat ng bagay dito sa mundong ito may gamit at may pagpapala din po ang Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos, to God be the glory, na po, tayo po ay patuloy na maging matalino how to keep a company. Kasi sa mundong ito, may iba't ibang klaseng company. May iba't ibang klaseng tao na pakikisamahan natin. And I hope and I pray, ito pong pinag-usapan natin na po, ay patuloy na magbibigay sa atin ng karunungan na mga bagay at mga requirement natin na 5 requirement lang dito sa ating pinag-aralan na makakatulong sa atin upang maging masigit tayong matalino, may pangunawa at wisdom na nagmumula sa Panginoon. Kung sino-sino ba yung mga tao na dapat nating i-keep sa ating company. Amen? Sa surrounding natin. Kaya purihin ang Panginoon, to God be the glory. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Father God. Salamat po sa araw na to. Salamat po sa wisdom, knowledge, and understanding na pinahayag mo. Salamat, Panginoon, na punong-puno ng karunungan. At salamat sa mga tao na nakakasalumuhan namin. Salamat sa mga tao na nakasama namin, nakatagpo namin, O Diyos, sa aming spiritual na paglalakbay, journey, Panginoon, para sa iyo. Kaya purihin ka, O Diyos, sa pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagpalain niyo po sila. Nanay Andrea, Ate Annalisa, Pastora Ami, Ate Annalyn, Panginoon, sa oras na to, at patuloy mong itatak sa puso at isip nila sa patuloy na application ang laging mamutawi sa amin, Panginoon. Gabayan mo kami sa lahat ng panahon, Panginoon. Sa iyong pangalan, O Diyos, kami lumalapit. In the mighty name of Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po. Verses na nakita dito na kung saan ay, dito po sa verse 13, 15 at 17, ang sumasabad sa usapan na hindi nakaunawaan ay taong walang isip, walang bait, walang mawang. Sa verse 15, ang matalino ay nagdarag ng kaalaman, ang may unawa ay namumulot pa ng karunungan. Ang verse 17, ang unang salita ay kinikilalang tama, hanggang hindi mo susuri at nakikita ang balintuna.
So dito po, sabi nga po dito ay yung sa verse 17, the first to present this case seems right till another comes forward and question him. So these three concise statement, ano po, sa dito sa tatlong statement na ito, meron po tayong makita na kung sa ay prinsipyo na kung saan ay magkaroon po tayo ng tamang desisyon sa buhay po natin. Unang-una, unawain po natin ang mga bagay bago tayo magkaroon ng pagsagot. Tayo po mga manahimik, pag-unawa, bigyan po muna natin ng sa bawat desisyon po natin ay atin po munang kasi huwag tayo kagad sabi nga, huwag tayo sumasabad agad sa usapan na hindi pa natin naunawaan. Kaya sabi nga po, get the facts before answering. Unawain po muna natin ang mga bagay-bagay sa isang bagay, sa isang mga desisyon o sa isang pagtatalakay bago tayo sumagot. At magkaroon po tayo ng pangalawa, magkaroon tayo ng mga bagong idea o yung mga bagong pananaw na imapahagi sa anumang bagay. Na kung saan hindi po tayo bara-bara, na kung saan ay sumasagot lamang sa isang mga diskusyon na sa ibang mga gawain na kung saan lalo pilit sa patuloy tungkol sa ating Panginoon. At pangatlo, siguraduhin natin na kung saan sa bawat pagdesisyon natin ay napakinggan natin ang istorya ng bawat sides bago tayo manghusga, bago tayo mag-judge. Kaya nga po yung sabi kanina din yung huwag tayo kaagad-agad manikinig sa chismis. Kaya nga yung sabi nga po dito yung chismis ay masarap pakinggan, pero habang tayo ay lumalago, habang tayo binibigyan ng talino at kamalayan ng ating Panginoon, makasiguro tayo na mapakinggan natin ang both sides ng istorya bago tayo manghusga po. So itong tatlong prinsipyong ito na kung saan ay maunawaan po natin ang unang-una, we must know the fact, yung katotohanan, maunawaan po natin. Dapat bukas po tayo sa mga bagong pananaw at magsiguraduhin natin na bago tayo magbigay ng panghuhusga sa kapwa natin ay both side naringgan natin ang kanilang mga desisyon. Kagaya po ngayon sa mga Senado, kung tayo bukas yung nasa Senado po ngayon nililitis yung kung paano hinuli ang ating dating presidente. So dito yung mga hukom nga po ng mga senador ay nakikita natin pag sila nagtatalakayan. So ito po tatlong prinsipyong ito ay ito po yung nakasentro sa kung ano yung ating dapat i-judge o sabihin sa ating kapwa. Kaya sabi nga po dito ay wag po tayong magtangi. Sabi nga po dito, magbigay po tayo na kung saan unawain po muna natin ang mga bagay-bagay bago tayo maghukom o magbigay ng judge sa ating kapwa o sa mga nagaganap sa ating kapaligiran. Kagaya nga po yung nagaganap sa atin, yung both side na kung saan yung ating tension ngayon sa ating Senado, sa ating gobyerno. So dapat nga po tayo ay maging mapagmasid. Hindi kaagad tayo nagbibigay ng ating sariling huko-huko para yung ating mga sariling opinion, kundi pag-aralan po muna natin at yun po yung ating patuloy na inilulog sa ating Panginoon. So ayan po, purihin po ang ating Panginoon. Ma'am Andalyn,